Wala raw nakitang ebidensya ang DFA o Department of Foreign Affairs na nangyayari ang sex for flight scheme. Ito ang pakikipagtalik dumano ng ilang overseas Filipino workers sa ilang opisyal o tauhan ng Embahada ng Pilipinas kapalit ng ticket o pagkakataong makauwi ng Pilipinas. Pero kanina, 7 dating OFW ang humarap sa media kaugnay ng issue. Handa raw silang magsampa ng kaso laban sa ilang opisyal. May report si Claire Delfin. Nakamaskara nang humarap ang 7 OFW sa press conference sa Kamara kanina. Binalikan nila ang umano'y masaklap na karanasan nila bilang biktima ng sex for flight scheme ng ilang opisyal ng Philippine Embassy sa Middle East. Hindi po ganun kadali na mag-reveal ng mga sakit na pinagdaanan po namin. Hindi po ganun kadali kung kaya ilang beses po kami nanghihingi ng kaunseling sa kanila. Nasira po ang pamilya namin. Nasira po ang hanggang sa ngayon ayos pa po namin ang mga namin sa mga anak namin. Unang-una na po na nawalan po sila ng paggalang. Ayaw pa nilang idetalya ang umano'y mga pang-aabuso. Kailangan pa raw kasi nilang magsampa ng kaso laban sa mga taong nasa likod nito. Kasama nilang humarap si Akbayan Party List Representative Walden Bello. Ngayon pa lang sinabi niyang duda siyang may patutunguhan ang pagsasampa ng kaso. Hanggang ngayon daw kasi wala pang nangyayari sa kanyang mga isinawalat nung nakaraang buwan laban sa ilang Philippine Embassy officials sa Middle East. DOLE and the DFA still have to show that they are serious about investigating, disciplining, and prosecuting key officials in their ranks accused of sexually exploiting OFWs. Base sa investigasyon, wala raw nakitang pruweba na tunay ngang nangyayari ang tinatawag na sex for flight scheme o yung pagtutulak sa kababaihang OFW sa prostitusyon kapalit ng kanilang ticket pauwi ng Pilipinas. The sex for flight allegations have not been proven. There is no proof, no hearings yet, and no decisions yet. Walang complainant, hindi ba? Ganito rin ang paniniwala ni Vice President Jejo Marbinay na siya ring Presidential Advisor for OFW Concerns. Ako mismo, ang dalas-dalas ko sa Middle East, wala naman nagsasabi sa akin. Wala mang nakitang ebidensya sa sex for flight charges. Lumitaw naman daw sa sariling investigasyon ng DFA ang mga kaso ng harassment sa mga OFW na kinasangkutan umano ng 13 Philippine Embassy personnel. 2 sa kanila mga empleyado ng DFA habang ang 11 pang iba pa ay mula sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ang listahan ng kanilang mga pangalan na ibigay na raw kay Representative Bello. Iniimbestigahan na rin daw ito ng DOLE. Claire Delfin, GMA News.